Paano mo naman napasok ang negosyong packaging? Ayan na. So, napunta ako sa pagiging negosyante. No, after na 3 months ako na sa supermarket nag-work, ayun nga, wala talaga nangyayari sa ipon. Alam, paulit-ulit lang. Bayad utang. Minsan, pag ano. Nakakita ko nung nag-start po na ako magnegosyo ng mga tsokolate. Ewan ko, tsokolate ba tawag? O Graham Balls. Yan, mga ganyan. So, binibenta ko sa tindahan. So, pag sa tindahan, ang nangyayari, ate, meron kang piso dyan pag binenta mo to. So, 2 ako dyan, piso sa'yo, benta mo 3. Huwag mo munang bayaran, naka-terms ka. Sabi ko gano'n. Consignment. Alam ko na pala yung consignment nun, kahit hindi ko pa napag-aaralan sa negosyo. So, inikot ko lahat ng tindahan sa amin, tapos kada isang beses sa linggo, kinukuha ko yung mga Graham Balls. Tapos kung ano yung maubos, benta ko, matira, benta ulit. So, ganun ginagawa ko. Tapos, natutunan ko magbenta sa marketplace, 2016, 17. Marketplace ako, buy and post, picture, yung may mag-like lang ng post ko, chinachat ko na. Sabi ko, baka gusto mo umorder. So, yun yung starting point ko sa pagnenegosyo hanggang mapunta ako ng furniture business. Sigurado ang daming nag-negative sa'yo, no? Nag-reject? Oo, kasi syempre, isa na naman yan sa sinasabi nila na graduate ka na seaman tapos nagbebenta ka na naman ng Graham Balls. Parang maliitan lang ang tingin nila. Oo, pero ang naging thinking ko noon, sumasahod ako sa supermarket ng 350 that time. Tapos, kinikita ko sa Graham Balls, 400. Sabi ko, pwede na to. Nasa bahay lang naman ako. Hindi na ako mag-iikot pa. Para Hindi, kinagat ko na yung gano'n. Hindi na ako pumasok sa trabaho. So, ang lagi nilang tanong, paano magnegosyo Paano ba magsimulang magnegosyo? Mali. Ang tanong talaga, ang kailangan mong gawin, paano mo matutunang magbenta? Yes, correct. Yun muna yung una mong pag-aralan Magbenta ka muna. Kasi pag gumaling ka na magbenta, dali na magnegosyo. Saka mo na pag-aaral yung operational, marketing, sales. Kasi may diversify mo, makaka-copy-paste mo ng trabahong ginawa mo So, una mo munang gawin, galing mo magbenta. Totoo. Kasi dun sa pagbebenta, dun ka mare-reject. Diba? So, dun mo malalaman, paano yung next move ko? Paano ako mag-i-improve? Diba? Talagang pupunta ka, ikaw magde-deliver, dumi ng kuko mo, wala ka panligo, 2 araw na, tapos haharap ka sa tao. Sasabihin sa'yo, ganito ganyan, saka nabayad mo. So may mga ganong sitwasyon. Sipin mo kung yun yung train mo ng una pa lang, pag sinaba ka na sa tunay talagang negosyo, tatawanan mo na lang. Paano kung nagnegosyo ka agad? Tapos ayan na, nagpaganda ka ng restaurant mo, pinabongga mo ng todo, tapos, gumastos ka na ng milyon-milyon, wala palang kumain. Wala, iyak ka talaga yan. Kasi hindi yun yung talagang way. Ilan lang yung nakakalusot sa ganun. Kunyari, artista, sikat na, padali promote yung business. Kung ikaw na hindi ka kapakilala, talagang best way to do is mag-start ka lang sa maliit. Magbenta ka muna kung ano-ano i-offer mo muna yung product or services mo. Ganun talaga. Hindi ka rin maloloko sa paligid mo, basta pinagdaanan mo lahat ng departamento sa opisina mo. So, doon nag-start yung packaging. Nung natutunan ko magbenta ng mga Graham Balls. Kasi may furniture din ako. So, yung furniture, gumagamit yan ng plastic So, at that time, ang lakas namin sa Lazada, sa Shopee, kami yung kauna-una na nagbebenta ng Cleopatra dyan. May mga nauna rin, pero alam kong hindi pa ganun sumabog Noong time na yun, nalakas namin gumamit ng cling wrap, stretch film. Sabi ko, lakas ko bumili ng ganito, saan ba makahanap ng supplier na mura? Tapos nakahanap ako supplier somewhere in North area. Ang mura niya talaga. Tapos nagkaroon ako ng think na parang, benta ko kaya to. Kasi total, ginagamit ko din naman Wala mang bumili di gamitin ko. Nung una kong binenta sa marketplace ng time na yon, meron agad umorder 100 rolls. Sa tubo ko, 100 pesos. 100? Imagine mo, 10,000. 10,000. Sabi ko, okay to ilang sopa ko na yon, sabi ko. 4, 5 sopa ko pa yon. Sabi ko, di ko try mag-packaging business. Tapos, consumable yun So, pag naubos, saka maganda sa business mo, hindi na-expired. Hindi na-expired Kahit ilang buwan mo i-stock yan. Tuloy-tuloy yan Tapos consumable. Diba? Sayang. Hanggang sa nag-try na ako ng mga ibang product ng packaging. Yung mga packaging tape, bubble wrap, tapos mga Lazada pouch, Shopee pouch. So, mga online seller. Lahat ng mga nasa e-commerce, even kayo, ma'am, diba? So, isa sa mga naging client ng Germike Packaging. Kaya, doon nag-start na nagsimula ang Germike Packaging. Magkano yung naging puhunan mo nung start? Ang naging puhunan ko lang 6,000 Natitira kong 6,000 na kinita ako sa sopa kasi nagka-problema yung furniture ko noon Nagkaroon kami ng downfall din talaga.
Sabi ko, wala na ako ibang negosyo maisip, ano pa kaya? So yung 6,000, tinry kong ipaikot. Binili ko ng mga plastic, binili ko ng ano. Hanggang sa nag-10x, 11x na siya after 2 years. So yun yung naging history niya. And then, dun sa 6,000 na palugo mo nung napalugo, ngayon may-ari ka na ng Germaic Packaging na kung saan nag-distribute ka sa lahat ng mga nag-iikom. And hindi lang yun ang maganda actually, katulad ko nga. Ang laki talaga ng natitipid ko sa Germaic Packaging compared dun sa, sa dati kong supplier. So, nagkaroon ng opportunity, no? Kasi lalo kaming mga nag-iikom na kailangan. Actually, talagang kailangan ng business namin yan. Napakagandang negosyo. Pero hindi lahat kayang pasukin ang negosyong packaging. Tama ba? Yeah. Hindi rin basta-basta pasukin yan. Marami din nag-try na gumaya sa negosyo namin. And then, wala. Parang after ilang months lang sila. Hindi rin natuloy. Kasi matinding pag-aaral din talaga kailangan. Saka focus. So, kung may iba kang negosyo, tapos papasok ka ng packaging, I think hindi eh. Hindi siya fit para doon. Hindi kasi lahat ng nagne-negosyo, parang pag pumasok, instant na kailangan aralin. Aralin talaga. Taon ang gugugulin. Diba? Tapos connection, yung mga ganon. Yes.